Kumusta ang relasyon mo sa tatay mo? Actually po, I'm a daddy's girl. Yes, ever since I was born, daddy's girl na po ako. Pero yung throughout the years, medyo hindi rin po kami naging sobrang close. Pero nung latter years na, he's been there for me. And ayun, recently lang po, he passed away. And I'm glad na isa siya sa mga naging todo supporters dun sa, especially sa first song ko, yung sa talking stage. Isa siya sa mga unang nakarinig talaga nun. And ayun po, hanggang ngayon, siya pa rin yung nagiging rason ko to perform out there. And he always reminds me to keep singing for him. Yun po. Okay, Michiko, ipagpatawad mo kung muli kong mabubuksan ang kwento ng relasyon mo sa tatay mo. Yes. Alam natin na masakit, mawala ng mahal sa buhay. Pero ikaw ba, nung nawala ang tatay mo, ano ang unang pumasok sa isipan mo na bigla natakot kang humarap sa mundo? Ang una pong pumasok sa mind ko is, syempre, yung papa ko, hindi na niya makikita kung ano man mararating ko sa future when it comes to music or kahit anumang achievement sa buhay. Na parang may times na I would perform on stage and I would think na parang dapat andito ka pa eh. Parang may ganun pong akong nararamdaman. Pero lagi ko na lang po iniisip na andyan siya palagi. Opo. Unlike before po, na minsan limited lang po yung paggalaw niya, kaya hindi po siya lagi makapunta sa mga gigs. Minsan inisip ko, andun na lang po siya lagi in spirit. Ano ang pinakamasayang alaala mo na kasama mo yung tatay mo? Pinakamasaya ko pong alaala with my dad was nung tinutulungan niya ako magsulat ng kanta. Yes, kasi yung dad ko very creative rin siya. So may ginagawa kaming parang jingle for an ice cream brand. Tapos may mga sinuggest siya na sobrang, oh nga no, ang galing nito. Ganun. Tapos yun, very collaborative process kami ng dad ko. Di ko in-expect na may inner songwriter din siya. So I think, feeling ko lang po sa kanya ko rin naman yung ganung creativity dun sa papa ko. Ang isang Michiko ba ay naloko na dahil sa pag-ibig? Yes po. Opo. Paano mo tinanggap? At ikaw ba ay nasa proseso pa o nagpatawad ka na sa taong nanloko sa'yo? Para sa akin po, choice naman po ng isang tao kung magloloko po sila. Pero nasa sa atin po kung paano natin siya i-handle. And for me, syempre nung una, sobrang masama yung loob natin, masama yung loob ko. Pero in the end, I choose to forgive myself and to forgive that person. Kasi, kumbaga, kung kineri ko tong galit, tong hinanakit habang buhay, ako rin yung talo, di ba? So, yun po yung naging outcome niya. Yes. Yung pagpapatawad mo ba sa sarili mo ay isang pagpapakita na pinapatawad mo rin yung taong nakasakit sa'yo, kahit hindi siya humihingi ng tawad sa'yo? For me, yun po yung pinaka-importante na kind of forgiveness. Kasi po, hindi ka naman din po required to forgive other people. Pero, kung may isa ka mang i-forgive na tao, dapat sarili mo yun. Na parang, hindi mo dapat pinapunish yung sarili mo na ikaw kasi di ka nakikinig sa instincts mo. Ikaw kasi, sabi sa'yo ng mga friends mo, hindi okay ang taong yan. Tapos, minahal mo pa rin. Ganun. So, forgive yourself. Forgive and forgive yourself. Kasi, doon ka rin matututo and at the same time, magiging komportable ka sa sarili mo eventually. Gaano katagal sa isang tulad mo ang proseso ng pagpapatawad? Kasi di ba may mga tao kasi na 3, 6 na buwan sa iyong sariling karanasan. Kailan mo nasabi na okay na ako? Wala na akong hinanakit sa puso ko. Noon po, nung medyo bata-bata pa ako, talagang di ako nag-forgive. Okay. As in, dinadala ko talaga siya. So, nakita ko yung parang hindi magandang effect sa akin nung tumanda na ako. Kaya parang, eventually din, nung naisip ko na, kaya pala ako may feeling ng bigat palagi. Kasi dala-dala ko tong mga problema na, kumbaga minumulto ako mula noon. So, to give myself peace of mind, I choose to forgive them na lang. And honestly, wala pong exact timeline to forgive someone. Kumbaga pag
naramdaman mo na kailangan mong i-forgive or gusto mo nang i-forgive, willing ka, yun na po yun. And for me, malalaman mo na na-forgive mo na yung tao kapag kaya mo na siyang harapin ulit. Yung taong yun. Okay. Kumusta ang kabataan mo? Yung bata ka pa, ano ang mga typical na ginagawa mo? Actually, nung bata po ako, lagi na po talaga ako nagsusulat ng mga kanta. Actually, kahit walang sense yung kanta, yung pinapakinggan ng mama ko, kahit medyo wrong grammar yung mga lyrics. So, yun, todo support lang talaga yung parents ko sa music. Binibigyan ko ng mga instruments, mga mini guitar, ganun po. Okay. Maaga kang namulat, no, na ang talento mo mulang bata ka pa lang ay nakakalika ka na hanggang sa nagkakaisip ka na nagkakaroon ka na ng mas malalim na ideya. Pero yung mga typical, ikaw ba yung batang naglalaro sa kalsada? Ikaw ba yung batang maraming kaibigan? Ano ang kwento ng iyong kabataan doon? Sa totoo lang po, as an only child, lagi po akong nasa loob ng bahay kasi very overprotective din yung parents ko noon. Which is, okay lang naman din kasi unika-iha lang po. Kaya, minsan nasa bahay lang ako, minsan dumarating mga cousins ko, naglalaro kami. Tapos yun po, minsan, I use that time alone para makapaglikha ako. Like, kanya gagawa lang, minsan gumagawa ako ng mga drawings, mga paintings, tapos minsan nagsusulat ako ng mga kanta, ganun po. Okay, nabanggit mo kanina, no, na ang magulang mo ay napaka-protective dahil ikaw ay nag-iisang anak. Yes. O ito ang tanong ko sa'yo, kailan ibinigay ng magulang mo ang kalayaan mong magdesisyon para sa sarili mo? Nung binigyan ako ng kalayaan nung college na ako, nung pinayagan na nila ako mag-dorm, like manirahan sa sarili lang, ganun. Tapos, sinabi ko rin po sa kanila na gusto ko rin matuto maging independent. Kasi po, nung time din na po yun, natututo pa lang din ako mag-commute, ganun po. And nakita ko yung realidad talaga na, ganito pala talaga manirahan sa Pilipinas, on your own, as an independent na individual. Gaano kahirap ang mamuhay ng nag-iisa na malayo sa magulang na kung saan hinuhulma yung pagkatao mo? Naging challenge po siya kasi kumbaga parang medyo binaby ka nung bata. Then biglang papakawalan ka sa real world. So talagang learning curve parate yung mga nangyayaring bagay. Kunyari, paano ka magko-commute, paano ka magluto ng pagkain mo, mag-organize ng ganito, ganyan, magbabayad pa ng bills, mga ganun po. So, medyo maaga rin po akong namulat sa ganun, simula nung nag-aaral pa ako. Ang isang Michi ka ba, hanggang kailan mangangarap sa mundo ng musika? Feeling ko, never po ako magsa-stop mangarap sa musika. Kasi, tuloy-tuloy po yung na-envision ko para sa sarili ko when it comes to music. Like whether ako yung nasa stage, whether ako yung nagsusulat para sa artist, ganun po. So, lahat po ng pwedeng music-related, feeling ko, tuloy-tuloy lang po talaga ako. Yes. Michelle, uusasahin ko lang, no, hindi ka titigil, maaaring nasa entablado ka, maaaring nasa likod ka ng production. Ibig bang sabihin nito, namimili ka lang kung saan mas aangat ang pangalan mo? More on, ano po yung nararamdaman kong gawin. Kung saan ko po mas ihahayag yung passion ko. So, hindi naman po, wala po actually sa interest ko na yung sobrang sumikat or yung fame or the fortune that comes with it. More on, gusto ko lang pong i-showcase talaga yung talento. Or to even lift other artists as well. Gaano kahalaga sa isang musikera na kumita ang kanyang kanta? Kung yun lang po yung source of income nyo, syempre, very important yung kumita ang iyong kanta. Pero sa akin po, since I also have a day job sa advertising, for me, parang more on passion project yung nagiging ganap sa music. Yung side hustle, parang ganun po. Halimbawa, may lumapit sa'yo na isang mga awit na gagawan mo ng kanta. Sa pag-uusap natin ngayon, anong emosyon ang kaya mong ibigay sa paglikha ng kanta? Kailangan magkwentuhan muna kami ng artist na yun. So, kunyari, tungkol sa pag-ibig, ganyan. Pag-usapan natin yan, and
alam mo, medyo may pagka-empath din po ako. Kaya pag kung ano yung kunento sa akin, minsan mararamdaman ko siya. Kasi emotionally driven ako sa pagsulat. Kaya paramdam mo sa akin yung kwento mo. Yan, i-translate natin. Mahirap ba mag-internalize ng mga lyrics na minsan hindi mo naman pinagdaanan ng personal? Hindi naman po. Depende rin po sa situation. Kasi may mga times na iba yung pinagdaanan nyo, pero at some point, sa kwento niya at kwento mo, parang may similarities, kumbaga. Kumbaga parang may naging struggle siya sa love life, pero hindi mo napagdaanan yun. Pero kunyari, sa sarili mong family life, napagdaanan mo siya, yung ganong kind of sadness. Parang dun po nag-intersect yung bawat kwento. Sa edad mo ngayon, naitanong mo na rin ba, natutulog ba ang Diyos? Di naman po, so far. Opo. Pero minsan ba, kapag nakakarinig ka ng mga kwento na nagtatanong, nasaan ba ang Diyos sa buhay ko ngayon? Dahil may mga pinagdadaan ng maaring hindi nila inaasahan sa buhay nila. Ikaw bilang, sabihin natin nakikinig ka sa kwento ng iba, minsan ba, ipinagdasal mo na sana, yung pinagdaanan niya, hindi mo maranasan sa buhay mo? More on hindi ko sana maranasan, pero ang pinagdadasal ko po madalas is, kung maranasan ko man yon or anything na similar doon, is bigyan ako ng lakas to get through it. Hindi po yung sana matakasan ko yung ganito po. Parang kumbaga, give me the strength to face it, to face those fears. Ito, tahasang tanong ko sa'yo, mabuti ka bang anak? Sa palagay ko, opo naman. Medyo makulit nga lang minsan. Like, noon po medyo matigas yung ulo ko. Pero ngayon na kami na lang dalawa ni mama, ganun ho. And even nung last few years with my papa, talaga po, pansin ko rin po sa sarili ko na nagiging mabait na po ako lalo. Lagi na po ako nasa bahay, ganun. Kasi parang may feeling ako na I should spend more time with them. And true enough, mabuti na I spend time also with my dad in his last few years. Okay, lahat naman tayo walang perfectong tao sa mundo, di ba? And sabi mo nga, para sa sarili mo, alam mong naging mabuti kang anak. Kung may mga pagkakasala ka na nagawa sa mga magulang mo na hindi mo nahingi ng tawad, may kakayahan ka ba ngayon na humingi ng tawad sa kanila? For me po, napag-usapan din po namin yan nung family ko way back. Siguro before ako nag-work, parang nagkaroon po kami ng heart-to-heart conversation. And pag may mga ganong moments po, talagang nag-uusap po kami as, kumbaga para kaming team nung family ko. And pinag-usapan namin ano yung pwede pang i-improve sa isang area, ano po yung mga pagkakamali, paano itama to moving forward. So, lahat po kami nag-uusap-usap sa ganun. Kumbaga, para maging mas okay ang lahat. Kumbaga, wala pong sisihan na nangyayari. More on, paano natin i-improve yung parang pakikitungan natin sa isa't isa moving forward. Okay. Ito, bilang nag-iisang anak, mahirap ba sa'yo humingi ng tawad kapag nagkakasala ka, either sa nanay mo o sa tatay mo? For me, hindi po mahirap. Kasi po, by default po, forgiving na po talaga ang parents ko. And maybe that's why, parang nagkaroon din ako ng inspiration. Kumbaga naipasa nila sa akin yung pagiging forgiving nila. Kasi para po sa kanila, hindi rin worth it kapag idala mo yung problema ng sobrang tagal. Mas okay kapag i-forgive mo yung sarili mo and forgive yung iba. Kailan ka nagiging masaya? Naging masaya po ako pag na-showcase ko po yung talents ko, yung music, yung passion ko po. Tapos napapasaya ko rin yung ibang tao. At kailan ka naman nagiging malungkot? Nagiging malungkot ako kapag minsan parang hindi na ako nakakatugtog. Kunyari pag nagkakasakit po, ganun, or hindi masyado maganda yung pakiramdam. So, yun po yung mga low moments ko. Ito. Noong pumunta tayo, no, mga Kapilipino, nung umattend ako ng kanilang Buhay OPM, no, narinig kitang kumanta ng pinakabago mong kantang Takot-Takutan. Sa tingin mo, yan ay refleksyon ng karanasan mo sa buhay, yung takot-takutan.
Yes po. Actually, inspired po siya sa real life experience na kumbaga may time talaga na sunod-sunod yung experiences ko sa iba't ibang tao or relationships na hindi lahat naging maganda. Kaya naisip ko, ay, takot na ako magmahal, ayoko na, out na ako, ganyan. Kaya eventually, nung nakilala ko tong isang tao na to, parang pinakita niya sa akin na medyo similar din na experience niya, na sinaktan din siya, ganun. Pero nakikita ko sa kanya, hindi siya takot magmahal. So tinanong ko siya, bakit? Bakit di ka takot magmahal ulit? Tapos sinasabi niya na parang, dahil kung ready ka talaga, malalaman mo talaga yun. And, kumbaga, mas magiging malaki yung pagiging ready mo versus your fears. So, dun po siya nanggaling. Okay. Kumusta ang puso mo ngayon?